Good morning! Ihahatid ko na nga pala si Shanti sa school at pagkahatid ko sa kanya, ididiretso na ako sa aking apuntamento. At pagkagaling ko nga dito sa office ay dumiretso naman ako dito sa Asian store para bumili ng cake box. At pagkatapos naman ay dumiretso naman ako sa grocery para bumili ng ingredients para sa cake. At bago nga pala ako pumunta ng grocery ay naglista muna ako ng mga bibilin ko. Nung una kasing gumawa ako nito ay kompleto naman yung ingredients, kaso nga lang ay parang bitin yung pinang-toppings ko. Dahil gabi na nga nung nalaman kong kulang ay ginawan ko na lang talaga ng paraan. At ngayong beses nga ulit na ito ay gagawa ulit ako at nilista ko muna lahat ng bibilin ko para naman hindi na ulit ako mabitin sa mga gagamitin ko dito sa cake. First time ko nga pala kasing ginawa yon kaya naman hindi ko alam kung sakto na yung mga binili ko. At buti na nga lang ay yung ginawa kong unang yon ay pangregalo ko lang. Yun kasi yung request niya kaya ginawa ko. Sinabi ko nga ay para ma-practice ko rin kung paano gumawa ng yema cake. At dahil late na nga ako nakabalik ng bahay, inuna ko muna isa lang yung bibig kong cake tsaka ako kumain. Kailangan ko kasi isakto yung baking time ko at paggawa ng yema bago makalabas si Shanti sa school. Para naman mapalamig ko na siya bago ako sumundo kay Shanti. Para rin pagbalik namin ng bahay ay pwede ko na simula yung pag-decorate. Alam nyo ba, nung mga unang beses kong paggawa nito mga cake, napakaraming beses ko rin pumalpak. Ano naman yung sunod-sunod na palpak na yun ay tumigil na ako. Sabi ko pa nga ay nagsasayang lang ako ng ingredients at saka ng oras. Pero tama naman lahat ng ingredients na nilalagay ko. Tapos dumating na naman yung time na sinipag na naman akong gumawa. Inaral ko talaga ng ilang beses at sinunod ko yung tamang instructions. Hanggang sa nakuha ko na siya. Totoo pala talaga na kapag minamadali mo lahat ng bagay, hindi mo nakukuha ng tama. Kaya naman sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin maglaan ng tamang oras para matuto, may pasensya, gusto at mahal mo yung ginagawa mo. Para magawa mo at makuha mo yung gusto mo. O, di ba gumawa lang ako ng cake, may hugot pa, charis. At ayun na nga, habang hinihintay ko itong matapos mabake, ay gagawa na ako ng yema cream. Naglagay nga pala ako dito ng 8 itlog, yung pula lang. Tapos naglagay ako ng 2 condensed milk. Tapos naglagay rin ako ng gatas at nitong cornstarch. Pagkatapos imemekos-mekos natin yan, mga insan, kailangan matunaw yung cornstarch. At haluin nyo lang yan hanggang sa matunaw yung cornstarch bago nyo isalang. Tapos lulutuin nyo nga lang pala ito sa mahinang apoy. At pagkatapos nga ihanda nyo na yung braso nyo dahil mangangawi talaga kayo sa kahahalo. Kapag gumagawa nga pala kayo ng yema, ay dapat continuous yung paghahalo habang niluluto siya. Mabilis kasi siyang masunog kaya hindi siya pwedeng hayaan na hindi hahaluin. Kailangan halu-haluin lang to sa mahinang apoy hanggang sa lumapot. Kaya naluto ko na nga tong yema, kasabay naman naluto na rin tong chiffon cake. Luto ko na nga pareho at sakto alas 4 na, susundo na ako kay Shanti. Pagkabalik nga namin ni Shanti sa bahay ay sinalak ko na tong leche flan para ilalagay ko sa toppings. Fast forward nga, pagkalamig ng yema cream at saka ng chiffon cake ay sinimulan ko na mag-design dito sa cake. Kung yung una ko nga nagawang cake ay nabitin sa yema, dito naman ay napasobra-sobra ako. Pero okay na rin dahil mas maganda yung sobra kaysa naman sa kulang. Yung mga sumobrang ang yema cream ay nilagay ko pa rin lahat. Kung ano nga yung pagkukulang ko dun sa una ko nagawa, dito naman ako bumawi ng sobra. At mas napaganda ko pa nga ito. Alam niyo ba yung nagpagawa nga pala sa akin nito ay reregalo niya daw ito sa kanyang boyfriend. At nabanggit nga pala niya na ibiyabiyahe pa niya ito mula Firenze hanggang Trentino. Napakalayo nga na ibiyabiyahin itong cake na to kaya naman binalot ko siya ng maayos. Kaya naman nung pinikap niya sa akin to, sinabi ko na ingatan niya dahil medyo mabigat nga ito. Ayun lang, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo at nasarapan kayo. Bye-bye!